Ito ang itel S23 Plus, ang pinakabago, pinakapatok at maituturing na flagship model na smartphone ni Itel na inirelease sa Philippine market sa buwan ng October 2023. Sa katunayan nga ay mainit na pinag-uusapan ito sa lahat ng social media sites sapagkat hindi lang sa meron itong premium design at AMOLED display, mabibilin mo lang din ito sa napakamurang halaga na 6,999 pesos only. At sa halagang yan ay makakakuha ka na din ng 8GB of RAM plus 8GB of virtual RAM, a total of 16GB of RAM ang pwedeng mai-upgrade sa phone na to. Plus may 256GB of memory. Kaya wag na natin patagalin pa at samahan nyo akong i-unbox at i-review natin itong pinakabagong itel S23 Plus. So ito yung box ng itel S23 Plus. Sa nakikita natin dito na ito ay hugis parisukat at kulay puti yung box niya. Siguro ito yung kulay ng packaging nila sa mga premium na smartphone. Now dito naman sa bandang ibaba ng kahon ay may malaking letra na nakasulat dito na S23 Plus at AMOLED curved screen. Now dito naman sa itaas na bahagi ay may maliit na nakasulat dito na brand name ni Itel. At sa kanang bahagi naman ay may nakasulat dito na 16GB of RAM and 256GB of memory. May dynamic bar and NFC na din ito. Sa pagbukas natin dito sa kahon, ang unang bubungad kaagad sa atin dito ay ang kanyang mga accessories. At naglalaman ito ng SIM ejector pin, Type-C earphones, USB-C cable, hard plastic case, at itong ating itel S23 Plus. Now isa sa napansin ko dito na halos magkakapareho na ito ng packaging ni iPhone at Samsung na walang kasamang charging brick sa loob ng kahon. Pero buti na lang at binigyan tayo ng free 18 watts charging brick at tempered glass ni Itel sa pagbili natin nito sa Shopee. Okay, mapunta tayo sa design ni itel S23 Plus. Sa unang tingin at hawak ko pa lamang dito ay masasabi ko talaga na napaka-premium at napaka-elegant ng datingan ng smartphone na to. Hindi mo talaga aakalain na affordable price lang ito at hindi lang yon. Napakanipis pa at napakagaan lang din nito dahil ito ay may kapal na 7.9mm lamang at may timbang na 178 grams kaya't easy to grip at napaka-lightweight lang talaga nitong dalhin. At kahit pa siguro buong araw pa natin ito gagamitin ay hindi talaga mangangalay ang kamay natin dito. Now pagdating naman dito sa kanyang likurang bahagi, ito ay naka-matte design pero makinis yung texture niya. At pagdating naman sa material na ginamit nila dito sa kanyang frame, ito ay made in plastic. Kagaya ng nagustuhan ko sa mga naka-matte design na smartphone ay hindi ito madaling kapitan ng alikabok o nagmamagnet ang fingerprint natin. Now, isa pa sa nakaagaw pansin dito ay yung mismong design ng camera module nito sa likod na may ihahalin tulad ko sa design ni iPhone. Plus, samahan pa natin yan na kumikinang na back panel design sa tuwing natatapat ito sa ilaw or sa sinag ng araw na nagbibigay dagdag stylish design para sa phone na to. Anyway, pagdating nga pala sa kulay na available nito sa market, ito ay may dalawang kulay lamang. May kulay na elemental blue at itong hawak naman natin ngayon ay ang kulay na lake cyan. Now, malipat naman tayo dito sa harapan na bahagi kung saan ito ay may maliit na punch hole camera at pagdating naman dito sa kanyang screen, ito ay naka 3D curve design na isa sa nagbibigay talaga ng classy design para sa smartphone na to. At mapapansin talaga natin dito sa kanyang screen kung ating titingnan ay mas malapad na din ito dahil nasa 93% na lamang ang screen to body ratio nito. Now, pagdating naman sa material na ginamit nila dito sa kanyang screen, ito ay naka Corning Gorilla Glass 5 which is good at pinakamahalaga sa naka-curve design na smartphone na may matibay na glass protection. Now, malipat naman tayo dito sa ibabang bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang speaker, Type-C charging port, at siya nga pala wala na itong 3.5mm audio jack at dito na tayo mismo magpa-plug ng earphone sa charging port nito. At hindi na rin natin kailangan pang bumili ng earphones dahil sa nakita natin kanina na may free Type-C earphones naman itong kasama sa loob ng kahon. Now sa katabi naman nito, ito ang kanyang microphone at SIM card slot na pwede lang natin lagyan ng dalawang nano SIM card at wala na itong slot para sa micro SD card. So hindi na ito expandable at hindi naman siguro tayo magkakaproblema pagdating sa memory ng phone na to dahil ito ay naka 256GB na memory na. At siguro sapat na yon para makapag-save tayo ng mga important files o di kaya makapag-download tayo ng mga application na kailangan natin. Now, malipat naman tayo dito sa kanang bahagi kung saan dito nakalagay ang kanyang volume rocker at power button. Dito naman sa taas na bahagi ay may maliit na nakasulat dito na designed by Itel. Anyway, idagdag ko lang dito na itong sa itel S23 Plus ay naka-under display fingerprint scanner na.
At tinest natin ito at masasabi ko naman na accurate at responsive din naman ang fingerprint nito. Okay, pagdating sa display ni ITEL S23 Plus, ito ay naka 6.78 inches AMOLED display at may resolution na Full HD Definition Plus 1080 by 2400 pixel at may 500 nits of brightness. Isingit ko lang din pala dito na meron din itong always on display na kung saan ay makikita natin dito ang oras, petsa at notification. Now sa nakikita natin dito sa kanyang display, napakaganda at solid na solid din talaga ang pagka-deep black ng display nito. At hindi lang yon, dahil sa naka-AMOLED display na din ito, ay mas matingkad ang kulay nito at tiyak na ma-enjoy talaga natin ang panonood ng movie dito. At kahit pa nasa outdoor man tayo, ay visible na visible pa din ang display nito. Idagdag ko lang din dito na itong si ITEL S23 Plus ay naka 60Hz screen refresh rate lamang. Para sa akin ay okay na okay din naman ito in terms of browsing sa social media. At dahil sa ito din ay may mababang refresh rate, ang kagandahan din naman dito ay mas nakakatipid tayo in terms sa battery consumption. Now, malipat naman tayo sa camera ni ITEL S23 Plus. Ito ay may tatlong camera lamang. Dalawang camera dito sa likod na may kasamang LED flash at yung LED flash niya ay dito nakalagay sa isang camera module nito. Samantala dito naman sa harap, ito ay may isang camera lamang. Pagdating naman sa camera resolution nito sa likurang bahagi, ito ay naka 50 megapixel main camera and 0.08 naman para sa depth camera. Samantala dito naman sa harap, ito ay may 32 megapixel selfie camera. At ito yung mga sample shots natin. Na pagdating naman sa video resolution nito ay kaya mag-shoot nito ng 1080 at 30 frames per second dito sa harap, habang 1080 at 30 frames per second naman dito sa likod na camera. At ang kagandahan din dito habang kumukuha tayo ng video ay kahit papano ay napapanatili naman natin na stable ang video na kuha natin. Dahil ito ay may video stabilization na din. Kung sa performance naman ang pag-uusapan natin dito kay ITEL S23 Plus, ito ay naka octa-core processor at may latest operating system na Android 13 at may user interface na ITEL OS 13.0. At ito ay may chipset na 12nm Unisoc Tiger T616. At alam naman natin na hindi na bago ang chipset na to dahil may mga ibang brand din naman ang gumagamit nito. At sa na-experience ko sa chipset na to ay pwedeng-pwede naman itong gamitin sa paglalaro ng online game, especially sa mga casual game kagaya ng Mobile Legend. And speaking of performance, isama ko na din dito ang nakuha natin na 309,062 na Antutu score. At masasabi ko naman na okay talaga para sa presyo ng phone na to. At hindi lang yon, tinest din natin ito sa throttling test at nakakuha naman tayo dito ng average score na 95%. Pero take note, hindi ibig sabihin na kapag nakakuha tayo ng mataas na average score dito ay okay na ang thermal throttling ng phone na to. Mas mainam talaga na masubukan natin ito gamitin sa pangmatagalang paglalaro. Now last but not the least, para sa battery capacity and charging rate naman ng smartphone na to, ito may 5,000 mAh battery capacity at may 18 watts charging rate. At nagamit ko naman ito sa loob ng 9 hours sa normal usage nga lang. At pag-charge natin nito ay umabot tayo ng 2 hours from 15% to 100%. And that's it. That's all for today mga ka-Android Feel and see you on my next video.